92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Ang ating pong oras, saktong alas 8 ng gabi. We're now on the third and final hour ng ating favorite weekend evening habit. This is Nice to Meet You together with yours truly. Ito pa rin po, si DJ Alex. Nako mga ka-vibes, so talagang very interesting yung ating pong thought for tonight. Bakit nga ba may mga tao na pinipiling mga liwa sa kanilang mga karelasyon? Ito ba'y parte ng pagiging isang tao na tayo'y matukso? 'Di ba? Sabi nga nila, we're all susceptible sa mga ganyang klaseng tukso, pagsubok. Some may argue, hindi naman yan na talaga pagsubok dahil cheating is a choice, 'di ba? Nasa values daw ng tao nakasalalay yan. Kaya naman ako, mga ka-vibes, mas minabuti na nga natin na magtawag talaga ng eksperto to be able to explain to us, no? Base na nga rin po sa psychology from a scientific point of view, bakit nga ba may pailan-ilan ang nauuwi sa pangangaliwa? Kaya eto na, wag ka nang mag-argue dyan. Tama na ang kadya-justify. Kung nakaka-relate ka, let's all hear it from the expert. Ang mga kasama po natin ay isang life mental health coach from Life Coach Philippines International, published author sa Amazon Coaching, and entrepreneur, mental health advocate. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Makasama po natin si Doc Marife Garfin. Ayan, RN PhD. Doc Marife, Coach Marife, magandang gabi po. And welcome to 92.3. This is DJ Alex. Kumusta po kayo? Hello, magandang gabi DJ Alex. Maraming Hello. salamat for having me here. I'm good. I'm doing good. Ayan. Naririnig ko po siya, ayan, sa ating monitor from the outside, pero hindi sa aking tenga. O, wala akong naririnig as monitor. Ano ba dapat pindutin dito? Ayan, no, try natin. Hello? There you have it. Pero sa tingin ko, naririnig tayo ni Ma'am Mare. Hello po. Yes, I can Ayun, hear you, DJ pumasok Alex. na. I can hear you. Ayan, pasensya na, di ba intro pa lang. Parang pinagtaksilan na ako dahil hindi ko narinig ang boses ni Coach Marife. Pero Coach Marife, no, yung ating pong thought for tonight, it's something that a lot of people can resonate with. Maybe, di ba, ayaw nilang i-admit sa sarili nila dahil sino ba naman ang aamin na sila'y may lihim na pagtingin or may ipinagbabawal, merong illicit love affair. Kaya naman, Coach, nako, simulan na nga natin, no? Bakit nga ba merong mga tao na nauuwi sa pangangaliwa? From a psychology, di ba, from a scientific point of view, bakit nga ba, Coach? Well, maraming mga research no ang nakuha na diyan, no, at ang may mga rason talaga. Ang topmost diyan is, well, sabi doon sa study is may falling out of love. Yung iba naman is for variety. Mm-hmm. Yung iba naman yung state of being nila, feeling neglected, feeling kulang sa pagmamahal. Ang iba naman ay napilitan, no, dahil hindi naman talaga sila gusto doon sa relationship. At ang iba naman ay nagbo-boost to boost their self-esteem, no? Cool. At saka yung iba walang not feeling committed, or ang iba naman galit dahil may nakainisan doon sa relationship at gustong tawag dito, you wanted to get back, no, doon sa for example, nakagalitan niya yung kanyang asawa. Mm-hmm. So mayroon doong inis na nangyayari. Pero kung titingnan mo, DJ Alex, no, from the very start, no, these are merely reason, but tama yung sinabi mo kanina, no, na it all boils down to values, no? Value talaga yung paano tinitingnan nung isang tao yung relasyon, how important the relationship is. Nandun siya nakaangkla. Yun, sa values talaga. Ang dami, no, ng mga possible reasons. Nabanggit po ninyo, Doc, no, kung bakit ang isang tao pwedeng mauwi talaga sa pangangaliwa. Pero madalas kasi naririnig natin sa iba, no, they try to justify yung kanilang wrongdoing. Alam naman nila na mali yung kanilang ginagawa. At least, no, there's self-awareness. Pero i-justify, ang sasabihin nila, Doc, ganito. Siya naman ang nauna, 'di ba? Gumanti lang ako. Deserve niya 'yun. Justifiable po bang sabihin 'yun? Well, kung titingnan mo, no, sabi nga natin, human as we are, may bugso ng damdamin. It's the emotional self yan nang nagsasabi, sinaktan mo ko, saktan din kita. 'Di ba? Parang that's emotional self. It's actually pride. It's actually ego.
no? Yung umiiral diyan. So, kung titingnan mo sa human brain, merong reptilian, diyan siya. Yung reres back talaga ako, no? So, pero no, kung iisipin mo, when things die down, when things becomes objective, when people become nakakapag-isip na, kumakalma na, alam nilang namang mali, no? Yes, nasaktan ka, yes, nagalit at gano'n naman din magagalit ka, no? Pero nagiging worse kasi po yung situation kung gano'n po yung nangyayari, no? It becomes worse kasi isa lang yung nangaliwa, nag-rest back yung isa, dalawa na kayo. So there's nothing like ang usapan diyan parang ginawa mo kasi parang it's beckering na ba yung ano lang pino-prove ninyo sino nauna, sino nagkamali, sino yung unang so it's proving one another's being right, which does not work in a relationship. Because in a relationship, you need conversation and you need to talk it over authentically, no, para magkaroon kayo ng kompromiso at may maset kayong dapat gawin, no, na masunod para hindi maging chaotic yung relationship. Yun. So, Doc, no, when that happens, sabi mo nga yung communication, napakahalaga niyan, no? Pero, posible pa po ba na maayos kapag parehas na kayong naglukuhan eh? Hindi ba parang clear sign na yun na wala na, patay na yung pagmamahal kasi galit na lang ang namumutawi sa ating dalawa? So, possible pa po ba na maayos yun? Ano ang mga kailangan gawin, Doc? So kung kayong dalawa na it happens, kung kayong dalawa, no, pag kumalma na kayo, no, wala na yung, well, the anger will be there, but at least kaya mo nang kontrolin, no? Ang tanong dyan is, would you both want to make the relationship work? Now, if you both want to make the relationship work, kailangan pong makita yan sa action. Paano? Una, kayong dalawa, pareho na kayo may trauma. Kasi yung isa nangaliwa, ikaw nangaliwa. Tapos pag hindi ninyo napag-usapan, no, i-barrel lang na say, let's move forward. Wala namang authentic na usapan, walang processing, no. Ang mangyayari po, uulit yan. O kung hindi man uulit, hindi ka na, like, every now and then, babantayan mo na kasi may trauma ka na nga, babantayan, baka mangaliwa ulit to. So, importante kung talagang gusto nyong mag-work, kayong dalawa has to submit, no? Has to submit to a debriefing. You have to submit to either counseling or coaching. Kailangan po kasi yung coach o yung counselor or psychotherapist will facilitate yung clear na conversation. Kasi kung kayo lang dalawa, may matitrigger na naman, babalik kayo sa back to zero kasi hindi nyo alam yung proseso. Pero at least when there is someone in the middle, no, na talagang i-facilitate kayo, mapag-uusapan yung mga bagay na hindi na pag-usapan. Kasi ganito yan eh. Before you go to infidelity, merong nangyayari doon sa loob ng tao na hindi niya nailabas, hindi niya na proseso, hindi niya nasabi. Ang iba niya, no, DJ Alex, no? Ang iba is product of a broken family, no? So, pag product ka ng broken family, may possibility mababa ang self-esteem mo, may takot ka dyan, no? At saka recorded po yan sa subconscious natin yung mga struggle mo at mga trigger, yung mga nangyari sa nakaraan. And so there are times when ikaw dahil nasaktan ka dahil sa past, no, nung bata ka pa nangyari yan sa'yo, uulit po yan. It's a cycle because it is recorded in your brain, no? So pag sabi nga natin, no, bakit yung nakita na niya yung tatay niya na gano'n o yung nanay niya, bakit inulit niya? Kasi hindi siya nasara sa brain. Kaya importante, kaya nagiging automatic din na ganun yung reaction niya kasi rini-replay ng brain. Kaya po importante that there should be someone, may tao po, no, as a professional who will be in the middle para mapag-usapan ninyo po ito. Pero kailangan from the very beginning nag-agree kayo that you will undergo the process. Yun, Doc, no? Grabe yung pinaguhugutan at pinanggagalingan. Kumbaga, hindi lang pala siya minsan choice na dahil wala, masamang tao ako. Minsan merong pinag-uugatan palang trauma. Buhat nung tayo'y bata pa. And you mentioned counseling, no? We know na dito sa Pilipinas, bagamat medyo nagiging progresibo na pagdating sa usapin ng mental health and counseling, no? Tabu pa rin yan, most especially for couples, yung mga matatagal na. They hate to admit that there really is a problem in the relationship. So paano ito kapag medyo nahihiya pa sila na lumapit po talaga sa mga ekspertong kagaya ninyo? Is it advisable na ikwento ito sa mga pamilya, sa mga biyenan? Kasi di ba minsan the more voices you hear around you, mas lalong parang nagugulo yung relasyon eh. Yeah, alam mo pag when the family
ang family naman is magandang support naman talaga yan kung ang pamilya ay talagang nailagay mo sa objectivity. Kaya lang ang struggle niyan, pag for example, ang babae, sabi niya ako yung dehado, ako nagkwento. So syempre yung pamilya niya sa kanya sa kanya syempre susuporta at mga Mm. galit dun sa kabila. So possibly pwedeng maikwento mo, depende sa relationship mo at comfortability mo sa pamilya mo. Kaya lang dapat ma-set yung boundaries na hindi kayo kasali dito, kinikwento ko lang para mailabas ko yung sama ng loob ko o para maka-let out ako, no, para hindi mas maano yung mental health ko. Pero at the end of the day, the solution must come from the couples. Kasi nga, palagi pong, syempre may bias na po yung ating mga loved ones, no? Meron nandyan na yan. Tapos magsasalita din sila, matitrigger din sila, hindi naman sila professional. So ang maganda lang sa kanila, no, is mapahingahan ng loob mo. But if they will be, hindi sila marunong din makinig, ang mangyayari, they will add up. Magsasabi sila sa iyo ng mga biases nila, ng mga experiences nila, the more kang nagalit, the more kang nainis. So it's good to tell them if they are ready and if they know how to handle. Pero kung hindi, no, it's much better for the couple to be together and make the decision. Sila naman kasi talaga ang magsusolve dito, no, to make a decision na talagang may pupuntahan. Now, if hindi mo kaya yung counselor, hindi pa kaya, maybe you have someone with you na talagang ano siya, walang bias, yung patas siya. For example, ninang at ninong. Ito din yung struggle sa Pilipinas eh. Kasi pag kumukuha tayo ng ninong ng ninang, kahit Mm. hindi natin kilala, kilala ng pamilya, kilala ng nanay, kilala ng tatay. Kaya importante po talaga sa mga ninong at ninang, kukunin nyo po yung nakakausap nyo, yung Yes. napagkatiwalaan ninyo. 'Di ba? Yung parang second parent talaga. So sa ninong-ninang or maybe your pastor, your priest, o basta nandoon siya sa space na hindi siya bias, hindi siya kakampi kahit sino para makita niya yung objectivity, makikita niya both sides. Kasi pag pamilya kasi yan, syempre pag sa babae, syempre kampi sa kanya. Pag sa lalaki Mm. sa kanya. So mas magulo siya. Yun. Tapos parang ang tendency nun, masisiraan mo na rin yung partner mo. Sabi nga nila, di ba Doc, nagkabati na kayong mag-asawa, eh dahil naibulgar na yung problema ninyo sa mga kamag-anakan ninyo, mas galit pa yung kamag-anak ninyo dun sa asawa nyo na nakapagtaksil. Di ba parang ganon? Pero tama kayo Yeah. coach no? Doon sa ninong-ninang, hindi yung kukunin si Mayor, kukunin si Kong, dahil malaki magbigay, di ba? Dapat yung talagang makakausap ninyo and someone you can turn to for some sound advice, 'di ba? Kagaya nga sa inyo. Pero naku Doc, speaking of advice, ang ganda nung nabanggit nyo kanina na even before the infidelity itself, meron ng mga existing talaga underlying problems within the relationship na hindi po napag-uusapan. Pero sometimes, ito ay talagang napag-uusapan naman. Yun nga lang, nasasabi natin sa maling tao. Kagaya na lang halimbawa Doc, 'di ba yung nagsisik ka ng comfort sa katrabaho. Yung mga ganon, Mhm. may tendency, 'di ba? The more na ikaw ay mag-seek ng comfort at mahanap mo yung comfort sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pakikipagkwento sa katrabaho, kaklase, sa ang komunidad ba niyan, ang nangyayari, 'di ba? Nagkakaroon ng nagde-develop into a romantic relationship na nagko-cause pa Yes. ng mas malaking problem. So, when is it wrong and when is it right na magkwento ka doon sa mga taong nasa paligid mo? Kasi may tendency na baka mamaya kayo pang magka-developan. Yeah, especially if sa opposite sex, no. So ganito po, if you're in a relationship, no, ang loyalty mo dapat doon sa partner mo, no. So may mga boundaries po niya, no, na pag intimate, no, it's about your partner, it's about you, no, at sa inyong mga conversation, dapat po talaga is within you, no. Hindi mo dapat ikwento yan sa iba. You know, it's kind of ito pong nangyayari, no. You may not cheat physically, but you're emotionally cheating, no. You're emotional cheating by expressing your deep thoughts, your feelings, your emotion to somebody else, na especially the opposite sex, na ang mangyayari, nahuhulog yung loob mo sa kanya, tapos nagiging against na ka na doon sa partner mo, parang mas pabor mo na itong isa. You know, if cheating can happen, no, it actually for women it begins with emotional cheating, hindi yan kaagad physical, unlike for men, no. Pero yan nga, kailangan mong malaman, no, may boundaries yan. Pag kaibigan mong lalaki, yeah, hindi naman po mawawala may kaibigan kang lalaki, but not to the extent na yung mga inyong pinag-uusapan, yung mga ano niya dun sa family ninyo, ay masasabi mo kasiraan ng lalaki, yung mga ayaw mo sa asawa mo, because it can ignite nga, no, yung
It can ignite something na magsimpat siya sa'yo, tapos i-comfort ka na, tapos ikaw feeling mo kasi na hindi ka naalagaan, hindi ka naintindihan, so maluhulog yung loob mo. So it can lead now to more deeper kind of cheating. Yun, no? Kaya dapat alam talaga natin yung boundaries natin. At tama naman, di ba, Doc? Talagang ang dapat loyalty natin dun sa partner natin. Kaya kung may problema, talagang i-communicate natin. Bagamat mahirap din kasi talaga, Doc, no? Talagang to sit down and talk about the problems. Kasi i-admit nyo na merong existing na problema sa inyong Yeah. relasyon. Pero yun po talaga yung paraan. No? Pero speaking of emotional cheating, alam mo, Doc, kanina pa ako dito daldal ng daldal tungkol sa cheating. No? Pero oo nga, ngayon ko lang ulit naalala na maraming forms ng cheating. Hindi lang yan physical, hindi lang dahil sumama ka sa bahay ng iba, nakipag-bonding ka physically with someone else, pero emotional cheating can happen, most especially among women. Ngayon, ito kasi, Doc, di ba, madalas nagiging debate to, yung mga pagla-like-like sa social media, yung nakikipag-chat, or halimbawa may reunion, na-meet mo yung ex-kaligaw mo or sweetheart mo nung ikaw high school, nagka-chat kayo, wala naman nangyayari sa inyo. Pero meron kayong, alam mo yun, communication on social media, you like each other's posts regularly. Is that considered as emotional cheating? Yes, it is. Yes, it is. Because in the first place, may relasyon kayo before eh. No, meron kayong emosyon sa isa't isa. Ngayon, if you keep on liking to that post at alam mo on your mind that your partner will not like it, masasaktan siya, no? Hindi mo siya sinaalang-alang, it can actually, no, be considered as emotional cheating. Now again, itong mangyayari, no, you may like it at first, like, no, pero later on, no, pag may kumagat dyan sa isa, magre-reaction yan kasi you have a past na most probably hindi nyo napag-usapan at hindi din na-settle kasi dito sa Pilipinas, parang ano na naman, yung pag nagbe-break lang, Yes. parang hindi na ba nag-uusap. So Mhm. there's no actually closure. So ang mangyayari, it may lead, no, it may lead to something deeper. Mag-eyeball na kayo, magkikita na kayo, ano bang term ngayon na latest, no, magkikita na Mm-mm. kayo, no. So that can actually a prelude, yung mga like can be a prelude, no, to something that is not good. So importante po, no, na ikaw alam mo yung weakness mo, nakita mo, ay crush ko yan dati, may feelings pa ako diyan. Tapos bubuksan mo ulit yung sarili mo diyan. You're feeding yourself to the wolves, no? Hindi mo dapat buksan na kasi nga alam mong nandyan pa yon, no? So mayroon pa yung kaunti diyan kasi lalo na kung walang closure. So wag mo nang ipaon yung sarili mo because mayroon ka nang partner na masasaktan. Yun. Kumbaga kapag may history na, meron na kayong nakaraan, pero 'di ba, you still choose to remain in touch with that person kahit sa pasimple-simpleng like lang. Emotional cheating na pala yun. Paano, Doc, kung ganito naman? Halimbawa, wala naman. Kumbaga, acquaintance, kakilala ko lang to, or probably a stranger, 'di ba? Pero nagagandahan ako, napopogian ako, namamachuhan ako, nasisexihan ako. Like ako ng like. Alam mo yung kulang na lang ako sa hana ko ng partner ko o ng asawa ko na nagpapapansin ka ba dyan? Kasi 'di ba, a simple like, a simple reaction to a post can have so many implications. Pwede bang sabihin na emotional cheating na rin yun just because nagagandahan ka, nasisexihan ka, namamachuhan ka sa isang tao other than your partner? Yes po. Yes, DJ Alex. So, in the first place, titingnan mo, ano ba yung intention ng pag-like mo? Nasa intention tayo eh. 'Di ba? Nagla-like ka kasi may pagnanasa ka doon. Nagugustuhan mo, gwapo, sexy, kaya nga intention mo yun. Now, kung ang pinost naman dyan ng tao na yan something that is, sabihin na natin, acquaintance ko lang siya. Pero nag-post siya ng isang something na nag-connect ka, for example, may about life, about something, nag-connect ka, nilike mo lang yon, minsan nilike mo, nagustuhan mo, i-share mo, walang problema doon. Kasi ang intensyon, ang puso mo, clear na yung message yung gusto mo. Pero kung pag nagla-like ka every now and then, pero yung nagustuhan mo lang naman ay yung itsura mo, ang itsura niya, yung yung katawan niya or whatever, mali pa rin yun, no? Ay it's not still a good kasi nga yung intensyon ng puso mo ay nagbubukas ngayon for something that is not good.
Nako, Dok, baka ang dami nang natitrigger ngayon. Baka awayin ng mga asawa nila at sabihin, like ka ng like. Ang sabi ni Doc, talagang emotional cheating na pala yan. No? Pero paano ba ito dapat isettle? Dapat ba sabihin na, oy, tantanan mo naman yan? And what if the person tells you na, bakit hindi naman to cheating? Tapos mag-lead pa siya sa mas malaking away. Sabihin, i-accuse ka lang ng sobrang selosa mo, sobrang controlling mo. Anong dapat gawin? Yeah, kasi ito kasi yung nangyayari, no. In every relationship, Mhm. yung mga relasyon kasi nabubuo dahil sa attraction, emotion yun eh. Pero before sana yun naging deeper, before kayo naging mag-partner or naging mag-asawa, dapat napag-usapan kasi yung vision nyo para sa relasyon ninyo. So for example, 5 years from now, 10 years from now, ganito na dapat yung relasyon natin. Ganito na more than friendship, ganito tayo, pag nag-usap tayo ganito. There should be a vision, a couple, no? A couple vision for both of you para yung parameters maiset niyo para makuha natin yung vision na yan, dapat ganito. Pag nag-uusap tayo, gusto ko na ilalatag yun, na isusulat nyo, na pagkwekwentuhan ninyo para alam mo kung ano yung nakakasakit doon sa partner mo na probably hindi sa iyo wala lang yon kasi nga hindi yan yung pagpapalaki sa iyo pero nakakasakit sa partner mo. Ganito po yon kahit sa iyo wala na. Pero dahil valuable yung partner mo, yung nakakasakit sa kanya, hindi mo gagawin dahil mahal mo siya at valuable sa sayo. So kailangan Yun. lang pag-usapan talaga. Mm-mm. Dapat pag-usapan ninyong dalawa kasi kung importante naman talaga yung tao, unahin mo siya, 'di ba? Unahin mo siya. Kasi hindi ka naman mamamatay kung hindi ka makalike. Hindi ka naman hindi siya kabawasan sa iyo, no, kung hindi ka makapag-like, hindi ka makapagkwento doon sa isang tao dahil ang importante sa iyo yung partner mo. Totoo, grabe. Puro ako dito totoo, totoo in the background. No? Kasi tama naman, Doc, yung inyong sinasabi, di ba? Kung talagang mahal mo yung tao na yun, mas mahalaga pa ba na maiparating mo yung attraction mo or appreciation mo dun sa taong nag-post ng sexing picture kaysa doon sa maipaparamdam mong sakit, di ba? Doon sa iyong Mm. partner that you claim to really be your one true love, di ba? Pero Doc, ito kasi sa generation ng mga Gen Z, ng mga millennial, marami na sa kanila yung nagde-decide na hindi, ayoko na mag-asawa kasi alam mo, wala naman ditong divorce sa Pilipinas, ang annulment, ang tagal-tagal ng proseso, and it's inevitable that, when you get committed into a relationship, pagtataksilan din naman ako niyan maybe not a year from now, but eventually in the future, pag tumagal, lumaon ang panahon, cheating is inevitable. Is that true, Doc? You know what? Depende po kasi yan, no, sa depende sa experience. Sabi ko nga, depende sa nakikerry na value ng tao. No, naniniwala pa rin ako na ang partnership, ang relationship, ang marriage most especially will work. No, will work pag kayong dalawa ay desidido to make it work. Kung kayong dalawa ay naniniwala na it will work. Kasi nga ang marriage naman po or partnership ay yan po ay tinatrabaho. Hindi yan siya, dapat maintindihan mo ako, dapat hindi po yun, no? Kailangan nga yan ng vulnerability, ng authentic conversation, no? Na pag-uusapan palagi ninyo, no? At nakukonsidera ninyo yung feeling ng bawat isa para hindi kayo makarating doon sa maghihiwalay kayo. Na kinakatakutan nga ng marami kasi nga, lalo na yung Gen Z, nakita nila yun sa experience nila sa mga magulang nila o sa mga older generation. Kaya sa kanila, na trauma na sila, wag na lang tayo magpakasal. Pero kahit anong form po ng relasyon, kung hindi naman po tinatrabaho at hindi na pag-uusapan, hindi din yun magwo-work. Kahit friendship lang yan, no? Hindi din magwo-work. Kasi ang nakalimutan ng iba, para makamit mo yung isang magandang relasyon, marami pong pagtrabaho yun, maraming effort yun. Hindi yun madali lang, no? Kailangan pong may humility lahat. Nandyan yung humility na makikinig ka doon sa sa partner mo or sa asawa mo at ikaw naman ay pakikinggan din niya. It has to come to that space. Bakit ka makikinig? Kasi nga importante sa'yo yung partner mo o yung asawa mo.
Yun. That's so beautiful, Doc. No? Dami naming natututunan sa'yo. Pero speaking of the things na nagtutulak no, para sa isang tao, para mangaliwa, sabi nga natin sa huli, nasa values naman din talaga yan. Pero minsan kasi sasabihin, hindi ko naman intensyon na mangaliwa. Pero kasi may mga, alam mo yun, pangangailangan ako eh. Ito madalas naririnig natin sa mga kalalakihan, di ba? Hindi naman sa nilalahat natin, pero sasabihin, as a man, I also have needs. At hindi na niya nabibigay sa akin yun buhat ng kami magkaroon ng mga supling, 'di ba? Hindi na rin siya nag-e-effort to Mhm. look her Mhm. best. Paano po ba dapat i-solve ito? Kasi sa isang relasyon, hindi ba? Talagang kung nakasanayan nyo naman maging intimate pero all of a sudden biglang nagbago yung dynamic sa intimacy, what should the couple do? I believe babalik pa rin kayo sa pag-uusap. No, pag-uusap. First and foremost, kailangan din maintindihan ng babae na may pangangailangan yung asawa niya. Kailangan din niyang maintindihan na at the very beginning, she is a wife. Pangalawa po yung pagiging nanay. First and foremost, you're a wife and you are to satisfy no part po 'yon no ng iyong dynamics po ng intimacy no sa relationship ng mag-asawa. So dapat magsabi yung lalaki, mag-usap sila no na ito yung nangyayari, wala ka ng oras sa akin kasi nga ito po yung dapat no, even if you are married, even if you have children, couple should have time for one another. Dapat may intimacy pa rin po yan, no? Kasi nga, dynamics po yan na kailangan sa marriage, dynamic po yan na kailangan ng lalaki, no? Na ang intimacy ay nandyan. That's the need. It's a basic need for man. Now, importante mapag-usapan kasi nga, dapat hindi rason yung mga anak, no? Na hindi mabigyan ng attention yung asawa. Dapat may ample time if you're the wife, may enough time ka for your children, but at the same time, hindi mo dapat kunin, no matter how busy you are, hindi mo pwedeng kunin din yung time for your husband. Now, kung busy ka at ikaw naman yung lalaki at naintindihan mo, yung asawa mo ay talaga namang super busy, pagod, no? You will have to do something para hindi siya mapagod, tulungan mo siya, lagbigyan mo ng ano kung ang kailangan niya para mabigyan ka rin niya ng panahon. Na it's a Ganda. compliment. Ganda nun, Doc, no? It's a compliment. Marami kasing mga, again, hindi naman pagiging man-hater ito, no? Pero observation din talaga na halimbawa, yan, may reklamo ka. Tama naman na may mga pangangailangan talaga, babae man o lalaki. But when you see that someone is busy, di ba? I-compliment mo. Gawan mo ng paraan. Ano ba yung pwede kong magawa para kahit papaano gumaan yung load para doon sa Mhm. partner ko. Yung iba kasi, di ba? Alam na nga na busy sa pag-aalaga ng anak. Naku, yung kulang na lang yung medyas, yung tuwalya, parang lahat na lang iniasa sa'yo, 'di ba? Tapos magi-expect pa, sasabihin may mga pangangailangan akong hindi ka nabibigay. Eh kung ikaw na kaya humanap ng sarili mong medyas muna at tuwalya. Pero ito, Doc, no? Isa rin to sa mga naririnig natin siguro yung once a cheater, always a cheater. Siyempre yan yung ibang mga paniniwala talaga na pinangahawakan lalo na ng mga tao na napagtaksilan, nasaktan, and we can't blame them dahil talagang masakit, no? Malinlang ka nga lang ng kaibigan, paano pa kung nung taong pinakamamahal mo, lokohin ka? Pero, kailan ba deserve ng isang tao na mabigyan ng second chance? And is it true that once a cheater, always a cheater? Naniniwala naman ako no na ang lalaki or ang babae na nag-cheat, no, ang cheater, pag willing talagang magbago at nakita niya yung value ng partner niya, gugustuhin niyang maibalik yung relasyon. Pero sabi ko nga kanina, papatunayan niya yon. Mayroon pong sinasabing your restitution, no? Yung sabing mapapakita mo talaga na yung may fruit yung pagbabago mo, hindi lang salita, no? So makikita mo may change of ways, may change of perspective, may change sa paggalaw niya. At ang most important dito, no, ay ang pinaka-importante talaga kung nag-cheat ka is mai-discuss mo talaga ito fully, walang tago doon sa wife mo o sa partner mo o sa asawa mo, no? At ang importante talaga dito, maghilom ka kasi ikaw din nasaktan ka eh. Even if you're the one who cheated, no? Who cheated. Tapos nalalaman mo na grabe yung pagkakamali ko. May mga tao kasi no na talaga namang hindi naman yung like hindi nila alam bakit nagkagano no, wala Mhm. silang awareness. Kaya kailangan po sila DJ Alex no makarating doon Mhm. sa awareness bakit nila nagawa 'yon. Ano yung ano yung
punot dulo at nagawa nilang magdesisyon ng gano'n na mag-cheat. Kasi pag alam na nila at nakuha na nila yung lesson noon, alam kong magmamarka yun sa kanila. At pag nakita nila yung value ng kanilang asawa o pamilya, alam kong hindi na nila yun ulitin. Pero again, ipoproseso po ito. No? Kasi hindi po pwedeng magbabago na ako, tapos wala namang pagbabago doon sa actions niya. Wala siyang effort. No? So magiging cycle lang yan. So dapat makita na kung willing ka talaga, ang importante, no, ako, I would always say this, to the one, no, doon sa victim, doon sa nasaktan, doon sa na talagang biktima ng cheating, wag niyo pong tatanggapin lang dahil para sa anak. Wag niyo pong tatanggapin lang, no, dahil para buo yung pamilya. Hindi. Kailangan ikaw ay maghilom din. Kailangan ikaw ay maproseso din, no, para pagtanggapin mo siya, you are willing to go back to zero to begin building trust again. Kasi, iba, kasi sige na lang kasi yung mga anak ko. Pero, pag umuwi yung asawa mo, umaalis, grabe yung kaba ng dibdib mo. Pagbalik niya, aawayin mo na konti lang. Kasi bakit? Hindi mo kasi naisara yung unang nangyari. Kaya nga importante yung maproseso kayong dalawa para maisara yung nakaraan at makapag-open up ng bago. No? Na wala ng attachment sa past. Yun. So talagang bago mo dapat sabihin na napatawad mo ng isang tao, may healing na rin, no? Kasi ang ganda rin ng punto na sinabi nyo, Doc, na don't just stay in a relationship dahil kinoconsider ninyo, may mga anak kami. Kaya para sa anak, sige, kahit na nag-cheat, kahit nasasaktan pa ako, kahit galit pa ako, patatawarin at papapasukin ko siya ulit sa buhay ko. Kasi marami tayong naririnig na ganyan, diba? They may be together now. They may have chosen to stay together even after the cheating incident. Pero pagtalikod naman ng asawa, panay-panira, na grabe kasi yan. Alam mo yung hate na lang, yung namutawi, hindi mo talaga napatawad kasi meron pang galit. Diba? So Doc, no, saan ba pwedeng lumapit yung mga couples who may be experiencing yung ganitong klase ng problema? Saan ka ba nila pwedeng kontakin? Yeah. So, pwede niyo po kong kontakin sa 0975-995-2382 kung gusto niyo po ng kausap or gusto niyo ng coaching session. Now, kung pwede niyo din akong i-follow sa Life Coach Marife page ko po, no? And kung ikaw ay within Metro Manila, maganda pong mabisita niyo yung Decaf Coffee Republic. Nasa inside po siya ng PC Supermarket, no, compound, corner Brixton, United Street, Capitolio, Pasig City. Kasi po, ang mga barista, from the barista to the server, are all life coaches. Pag nag-order po kayo ng kape, pumunta kayo doon, sabihin niyo po, gusto ko lang sana may makausap na coach, may makakausap po kayo doon, no, immediately. So, importante po yun, no, kasi lalo na kung sasabog na yung dibdib mo, hindi mo masabi sa magulang mo kasi nahihiya ka pa, no. So, importante pong mai-express po muna ninyo yan para mag-clear yung mind, bumaba yung emosyon at makapag-isip po kayo ng mabuti. Yun. Ayan po. Ang galing, naman ito, napaka-unique nitong konsepto na ito, no, Doc? And it's good to hear that from you na meron mga ganitong klaseng establishment na talagang open, bukas sa mga pinto para makinig sa suliraning pinagdadaanan ng mga tao. Kasi not everybody is willing to listen, di ba? Yung tipong, ang dami ko ng problema, friend, wag ka na sa akin magkwento, wag ka nang dumagdag. Pero at least, di ba, alam natin na may mga taong handang makinig, ano man yung ating pinagdadaanan, ito man na may kinalaman sa cheating, o di kaya doon sa iba pang mga mental health problems. Kaya naman, Doc, maraming salamat sa pag-share po ng inyong napakalawak na kaalaman tungkol po dito sa issue ng cheating. Mabuhay ka, Doc, and hope to see you soon. Ingat po kayo. Salamat po. Thank you. And mga ka-vibes, yan nga po ang Life Mental Health Coach from Life Coach Philippines International, a published author sa Amazon Coaching, si Doc Marife Garfin, isa pong registered nurse na may PhD, kaya siya si Doc Garfin. Doc, maraming salamat. At mga ka-vibes, no, thank you also for choosing to stay with us dito po sa 92.3 FM Radio Manila. It's very rare, no, na talagang mapag-usapan natin ng diretso yung issue
ng cheating. Kasi bagamat ito'y talamak na nangyayari, di ba, sa opisina, saan mang organisasyon o komunidad, hindi po madalas itong napag-uusapan kasi nga lihim na pag-ibig, bawal di ba? At kapag ito ay na-involve ka sa ganitong klase ng relasyon, you get judged, di ba? Pero kagaya nga nung sabi kanina ni Doc Marife, maraming factors as to why we find ourselves in an illicit love affair, no? Minsan dahil ito may hugot doon sa ating nakaraan, you might have experienced some kind of trauma from your childhood na dinala mo hanggang paglaki. Kaya it's important that we seek help from the professionals, 'di ba? It's okay na tayo po'y sumangguni sa pamilya, sa mga kamag-anak, kaibigan, pero minsan kagaya nga rin na nabanggit ni Doc kanina, baka biased yung kanila pong maging POV or point of view. Dahil syempre, kung ikaw yung kanilang kaibigan, kamag-anak, anak, sa'yo yung kanilang simpatsya, 'di ba? And sa huli, dapat yung loyalty talaga natin is nandoon sa partner natin. Kaya, 'di ba, communication is key. Yan naman yung madalas nating naririnig, no? Parang paulit-ulit yung communication is key, but it really is the key. Whether we like it or not, we have to sit down and really talk to our partner. Kung ano ba yung mga problema, ano ba yung mga dapat baguhin. Syempre mahirap, no? Lalo kung namumutawi sa iyong puso't isipan yung galit, gusto mong maghigante. 'Di ba? Nasaktan ako This is not what I deserve. Hindi kita basta-basta patatawarin lang. And it's okay. If you still need more time to heal, if you still need more time before you can finally forgive that person, you can always tell that person na kailangan ko muna ng space, 'di ba? Bigyan mo ako ng time to process everything kasi hindi basta-basta yung sakit na naiparanas mo sa akin. Pero darating din dun sa pagkakataon na maybe, baka, sakali, 'di ba? Mapatawad kita at ma-realize ko na nothing is more important than being in this relationship, being in this journey together with you. Kaya nako sa mga ka-vibes natin na napagtaksilan o di kaya na uwi doon sa pangangaliwa. Talagang the best way pa rin talaga syempre ay makipag-usap tayo. Hindi lang doon sa partner natin, 'di ba? But even kay Lord, nako ito mga advice na medyo, alam mo yon, medyo masakit sa tenga ng mga Gen Z na mga bata-bata, no? Dahil sabihin nila, hindi naman lahat nadadaan sa dasal. Pero sa totoo lang, it's best pa rin talaga na sumangguni po tayo sa professional, isangguni natin yung problemang ito sa mismong partner natin at isangguni natin sa taas. 'Di ba? Kay Lord, na kung talagang meant na maayos pa ito, kung meant na magstay kami sa relasyong ito, 'di ba? Mangyayari at mangyayari 'yon. Pero kagaya nga ng sabi ni Doc Marife, kung kayo may mga anak, 'di ba? Don't just choose to stay dahil meron kayong mga anak, 'di ba? Make sure na talagang nag-undergo kayo doon sa healing process. Gaano man po 'yan katagal. Kaya sana ka-vibes ay nasagot natin, no? Yung ating pong katanungan ngayong gabi, bakit nga ba may mga taong nangangaliwa? Kaya sa mga nag-send po ng kanilang messages, maraming salamat. I just wanna say hello and good evening to SG Ramirez. Magandang gabi sa'yo. Palagi siyang nakikinig sa ating programa as well as to William Mortel. For now mga ka-vibes, balik po muna tayo to more of the music at manatiling nakatutok dito lang sa Nice to Meet You with DJ Alex. 92.3